Isang buwan nakalipas nang opisyal na magsimula ang Season 2 ng Battle of YouTubers 2v2 Basketball Tournament. And this week ay sa wakas, muli nating makikitang lumahok sa palarong ito ang nagbabalik na team ng Billionaire Choi na binubuo ni Bon Ordona at Agassi Ching kontra sa Team Tisoy na binubuo naman ni Owie Posadas at Ryan Kevin Biol o mas kilala bilang RK. Kaya naman eto na ang inaabangang analysis and prediction sa parating nilang bakbakan on July 14. Araw ng Miyerkules yan mga kapatid. Isama na rin natin ang kanilang mga stats na ating nakalap mula sa kanilang huling dalawang laban kontra sa Team Graffiti at Chicago Booms. Kaya tutok lang dahil hindi na natin patatagalin pa. Simulan natin ang mga detalye para sa Team Tisoy. Sila ay may record standing na 0 wins and 2 losses at kasalukuyang naghahanda para makamate ang kanilang unang panalo kontra Billionaire Choi. Ano nga ba ang kanilang advantage at sino nga ba ang llamado sa magaganap na bakbakang ito? Tingnan muna natin ang kanilang individual stats and performance at unahin natin si RK. Sa first game kontra Team Graffiti, nagtala siya ng 17 points and 14 rebounds. Wala siyang naitalang assist dahil kita naman natin na halos sa kanya lahat ng galing ang karamihan ng puntos. Sa 8 out of 19 field goal ay kumamada siya ng shooting percentage na 42.10% field goal at 33% naman from 3-point line dahil 1 out of 3 siya beyond the arc. Kay Owie Posadas naman ay nagambag siya ng 4 points, 10 rebounds and 3 assists. Pero hindi masyadong maganda ang kanyang performance sa larong ito dahil kita naman sa kanyang field goal na meron siyang 2 out of 15 field goals made at nag-average lamang ito ng 13.3% field goal. Obviously, marami siyang mintis na tira sa perimeter at baseline at isa sa mga factor kung bakit ganyan ang naging kanyang laro ay ang kanyang madalas na defender lang naman ay walang iba kundi si Jay Katagumpay Lazian. Sa second game naman kontra Chicago Booms ay agad naman binawi ni Owie ang kanyang bad game dahil sa larong ito ay kumamada siya ng 8 points, 3 rebounds and 4 assists. Meron siyang 4 out of 8 field goals made kaya naman bumuo siya ng shooting percentage na 50% at si RK naman ay consistent sa kanyang performance with 15 points, 7 rebounds and 1 assist. Sa 7 out of 13 field goals made ay nagtala siya ng 53.84% field goal. Mas mataas yan kumpara sa kanyang unang game. Sa kanilang kartada na 0 wins and 2 losses ay bumuo sila ng 21 out of 55 field goals made, converting to overall shooting percentage na 38.18% field goal, 25% naman from 3-point line, and 16.6% naman mula sa free throw. Kung mapapansin nyo sa kanilang overall stats ay hindi sila threat sa 3-point line dahil sa inside scoring sila mas nag-excel. Ang mga deadly spinning layup, hop steps at pull-ups ni RK ang palaging nasa-showcase sa tuwing sila ay naglalaro at malaki rin ang porsyento na makonvert niya ito into points. At dahil sa ganitong klase ng performance ng Team Tisoy ay sa kanila ko ibibigay ang toughness, tight defense, offensive rebounds at syempre dahil meron na silang dalawang laro sa kompetisyong ito ay sa kanila ko ibibigay ang better team chemistry. Siraman sila sa perimeter shooting pero nakita ko naman sa kanilang laruan na malakas sila sa ilalim kaya sa kanila ko din ibibigay ang paint dominance. Despite all of those advantages ay hindi lingid sa kaalaman ng nakararami na ang Team Tisoy is coming out from being the heavy underdog sa laban na ito. Bagamat wala pa tayong datos na mailalahad sa team ng Billionaire Choi, ay alam natin ang kanilang kapasidad sa paglalaro ng basketball. Kilalang kilala natin si Bon na kapag uminit ang kamay sa tres ay kayang-kayang baliktarin ang laban o kaya naman ay kayang tapusin agad ng mas maaga ang laban. Playing alongside with him ay si Aga na alam naman nating well-maintained ang kanyang basketball skills dahil sa consistency niya sa pag-iensayo ng basketball. Dehado man sila sa height ay alam naman natin kaya nilang gumawa ng double digits sa larong ito ng magkasama. Sa nakikita kong bentahe ng Billionaire Choi kontra sa Team Tisoy ay ang kanilang pangunahing outside shooting. Dalawa kasi silang asintado sa tres at maging sa perimeter. Kaya for sure gagamit sila madalas ng isolation play para makapag-create ng wide open shots, backdoor cuts, baseline play at marami pang iba. Kanila rin ang ball handling skills, paint penetration, stamina, athleticism, speed and quickness. Ang sa tingin ko lang na magiging liability ng team na ito ay ang kanilang depensa. Yup, andyan si Bon na alam din naman nating isang lockdown defender. Pero tandaan natin na hindi na ito 1v1. Iba rin talaga gumalaw si RK kapag nag-dominate sa paint. Kahit dalawang big man ng Team Graffiti ang sumabay sa kanya ay nagagawa pa rin niya itong mapuntusan. Sa kabila ng pagiging lamado ng Billionaire Choi sa laban na ito, I would still love to see an upset para sa Team Tisoy.
Tingnan natin kung kakayanin nila ang kargadong maiinit na kamay nila Von at Aga at kung kaya din ba ng Billionaire Choi panindigan na isa sila sa mga championship contender sa palarong ito. I-upload ko ang highlights lamang ng kanilang pagtatapat sa Miyerkules, kaya tutok lang mga kapatid. Ano ang inyong opinion? I-komento na yan sa ibaba at kung nagustuhan mo ang ating video ay like lamang ito bilang suporta. Subscribe and click the ring notification bell kung bago ka pa lang sa ating channel. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood. This is Top Notch Sports and I'll see you on the next video.